Yes, good morning, everyone. Can you please tap the person beside you? Sabi mo nga, tell him, I'm so happy to see you this morning. Sabihin mo nga, ayan, I'm so glad that you're here this morning. And, yun na yung English ko. Tapos na, okay? And also, we have a visitor here. I forgot forgot his name. Alex is here, so let's welcome Alex. Ayan. Hello, Alex. Welcome to City Light. Welcome to our humble home. Ano? And Alex is at the back, our new friend. And also yung mommy ni Justin nandito ngayon. Wow! At madalas na po namin siyang makikita at makakasama na, mami, no? No, yun! Ang galing, galing. At tuwang-tuwa po si Justin, isa sa mga prayer niya. Ano? And then, grabe, hindi, ang bilis ng araw, tama? Para bang hindi ko na namamalayan na December na pala. Grabe. Para bang kailan lang, nakaraan, excited ako mag-December. Ngayon, December na hindi ko namamalayan. And then, baka ilang tulog na lang, pag mulat mo, Pasko na. Wow. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, Happy Merry Christmas, Happy Pasko tuloy, Merry Christmas, ayan, Happy New Year. And also, nako, church, one of my favorite day will be, okay, this year, ay itong this coming Saturday. Okay, ito yung gift giving natin sa ating pong Kids Zone families and also with our barangay tanods. Now, church, mamaya, okay, tatayo ko dyan, kapkapan nyo, baka may nilabas si JP, okay, na mga groceries. Joke lang, ano. So, and again, if you're available this coming Saturday, please be free to help us, okay, and then go to Ate Sheena para lang po maisama kayo sa aming volunteer, okay, and then, ako, church, sana wag nyo ma-miss out, okay, yung mga ngiti na matatanggap, hindi lang ng bata, pati po yung parents ng mga bata. Now, church, again, reminding all of you, to those who gumawa ng commitment at hindi pa naibigay, oras na para ibigay na po kay Sheena. Kasi sabi po ni Sheena, mga hindi daw nag-commit, babawasan daw ng 10 points sa langit. No, Sheena. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang po. No pressure, ano. And then this coming Christmas, and again, for me, December, for me, my favorite month. Sino dito favorite month nila ang December? Every time, para bang nagbabago yung mindset mo, tama? Yung perspective mo pag December. Tama ba yun? Para bang iba yung magiging pakiramdam mo. At of course, did you know, sa Pasko, marami ang nagpapatawad. Naniniwala ba kayo? Marami ang nagpapatawad sa Pasko. Tingin mo yung katabi mo, pinatawad mo na ba siya? Di ba? At sa Pasko, marami ang mga maiksi, humahaba ang pasensya because it's Christmas Day, okay? Yan yung effect ng Christmas o ng December sa atin. Today, we will talk about the type of person God uses. Now, church, before ako mag-proceed, okay lang ba mag-imagine tayo na ikaw si Mary? Okay lang ba yon? This time, pretend that you are Mary. Okay? Because napaka-importante ng role kung bakit si Mary ang pinili ng Diyos. Now, if I ask you to this morning, why Mary? Do you think, why Mary? What do you think? Bakit di ba si Mary ang pinili ng Diyos para magdala o maging mabuntis ng Holy Spirit o magdala ng sinapupunan niya? Tama ba? Magdadala ng sinapupunan niya si Jesus Christ. Okay? Tama ba yung English, Tagalog ko? Mabuntis siya, okay, maging instrumento na lang siya ng Diyos. Okay ba yun? Now, church, napaganda nito. Now, if pretend put yourself in Mary's shoes, okay? Kung ikaw talaga si Mary, isipin mo, ano kaya ang nararamdaman ni Maria during that time? During na siya ay pinakitaan, okay, ng vision at ng responsibility. Okay ba yun? Now, if you have your notes, if you read in Luke chapter 1, verse 26 hanggang 27, and in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee, named Nazareth, to a virgin spouse to a man whose name was Joseph, of the house of David. And the virgin's name was Mary. Now, church, ito
That time, Joseph and Mary ay engaged. Okay? Magpapakasal. Or kumbaga fixed marriage. Yung kung paano to ikakasal dito at iba rin yung kultura sa panahon ng Middle East, especially sa panahon nila noon. Ito ay fixed marriage na minsan madalas pinag-pair ng parents yung kanilang anak sa kaibigan ng anak nila. Okay ba yun? Na hindi nila alam na kasal na pala sila. Okay ba yun? So this time, si Joseph and Mary was already engaged. Now church, kung ikaw si Mary, biglang magpakita sa iyo anghel, ano kaya mararamdaman mo? Beb. Di ba halimbawa ganon? Or Brian, I am Angel Gabriel. Grabe ano? And then merong message, merong balita, and most of us, church, sigurado, the reason why pinili ng Diyos si Mary, hindi tayo o hindi ibang tao, kasi nga lahat tayo, especially mga Kristiyano ngayon, ang daming excuses. Yes or no? Hindi ako pwede. No, ito yung response ni Mary, sabi dito, ito yung response ni Mary, sinabi ng angel, oy, mabubuntis ka. Now, church, halimbawa, si Mariel or sino man babae, sinasasabi sa iyo, nagpakita anghel, uy, mabubuntis ka at ang ibubuntis mo ay Savior. Ang problema, hindi ka pa nga kasal, okay? Or hindi ka pa naka-experience ng alin? Ng halimbawa yung sex. Ikaw ay virgin. Hindi mo alam anong gagawin mo. And yet, mabubuntis ka through the work of the Holy Spirit. Now, ano ang magiging response mo? Malaking responsibility ang gagawin mo. Biruin mo aalagaan mo sa sinapupunan mo yung Savior, tagapagligtas ng buong sangkatauhan. Ikaw, Riesel, papayag ka ba? Siyempre ngayon, ako nagbabalak sila eh. Siyempre, agad dyan. But this time, sabi ni Mary, if you read in your notes, verse 29 to 30, and when she saw him, she was troubled at his saying, at cast in her mind what manner of salutation they should be. And the angel said unto her, fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Fear not. Ang unang message is fear not. Do you think natakot si Mary? Yes or no? Of course. Hindi ko alam anong gagawin ko? Bakit ako? Di ba? Tsaka napaka-imposible. At ikaw ang asawa, Nathan, halimbawa, or sino man, si Joseph. Kaya nga nung narinig ni Joseph na buntis si Mary, alam mo bang gagawin ni Joseph? Hulaan nyo. Pag binasa mo yung book, secretly, sabi niya, i-divorce ko si Mary. Kasi kahihiyan yon. Hindi ko pwede matanggap ng asawa ko na hindi pa nga kami nagtatabi, buntis. Tama? Ang hirap na, no? Nakukuha niyo ba yung situation? No, ikaw ako si Mary, anong gagawin ko? Nagpakita sa iyo ang Diyos, merong sinabi at merong responsibility na binigay sa iyo. Tatanggapin mo, oo o hindi. Tingin mo, walang Diba minsan tayo, pag sinabi, uy, pwede ka ba mag-head sa isang ministry? Di pastor, di ako pwede. Diba? Di ako pwede, busy ako. Panay OT ko, di ko maiksiksik sa trabaho ko. Diba? Ang dami nating excuses. Pero that time, Mary, nakita niyo yung angel at sinabing, Mary, ito yung pangako. Now, church, now, tingin niyo anong fear ni Mary that time. Number one, sabi doon, ito yung possible fears na merong kakaharapin si Mary. Fear of criticism. What's everybody's going to think? I am a virgin and I am having a baby. No, kaibigan, ito yung fear of criticism dahil walang maniniwala kay Mary na nabuntis siya ng ganun-ganun na lang. Nagigets nyo ko? Pag nalaman ng ibang tao, buntis, alam mo yun, malaking kahihiyan yun. Yung fear of criticism. Di ba tayo merong fear of criticism? Takot tayo magdala ng Bible?
Takot tayo minsan ipakilala Kristiyano ka. Kasi nga ayaw mong makriticize. Tama? Ayaw natin mag-post sa mga social media natin na ikaw ay mayroong Diyos na sinasamba. Instead, pinopost natin, minsan madalas, kung ano yung sang-ayon ng mundo. True or false? True. So si Mary also merong fear of criticism. And ano pa? Meron din siyang fear of supernatural thing na anong mangyayari sa akin? Wala akong alam, wala akong experience. Paano ko dadalhin ang isang baby sa sinapupunan ko na hindi ko alam kung anong meron? Nagigets niyo ba ako? Okay? So, naghahanap ang Diyos sa type of God, a people God uses. Do you believe na kaya kang gamitin ni Lord? Yes or no? Yes or no? Ang ganda ng kanta kanina, Lord, mold me, use me, and fill me. Now, my question to you, yan ba ang desire mo to be used by God? Yes or no? Do you have a desire, mayroon ka bang desire to be used by God? If you say yes, raise your hand. Talaga ba? Huwag mo ibaba. Huwag mo agad baba. Na makita mo. Okay? Na makita ko pala. Okay? Huwag mo ibaba. Yung mga taong willing na magpagamit sa Panginoon, taas ang kamay. Yes! Only people are willing and available ayun ang gagamitin ni Lord. Ang problema sa mga Krisyano nowadays, marami mga tao, mga hoarding, greedy. They want this. Lord, gusto ko lang ng blessing, pero ayaw ko ng responsibility. Lord, I want to follow you. Pwede ako mag-declare na Kristiyano ako, pero sana walang responsibility. Ayaw ko yun. Maraming Kristiyano nakakalungkot isipin sa tagal-tagal ng panahon. Ganyan pa rin sila. Pero naniniwala ko, hindi ganyan ang katabi mo. Tama? Tingnan mo nga kung kaya mo siya tingnan. Di ba? No, not only that, fear of inadequacy. How can I handle this? Now, one time, meron ng mga sinasabihan, oy, pwede ka ba dito? Yes, PJ, kaya yan. Wala lang si Jexel. Habang wala si Jexel, I'm so happy with Jexel. Nagkaroon siya ng tinatawag na, PJ, balik ako, handle ko ulit yung slam. Nang sumobra man, hinandle na lahat. Okay? Minsan tayo, di ba, hindi ko alam gawin yan eh. Wala akong alam. Hindi ako pwede. Hindi ako hindi ako qualified dyan. Di ba? For example, Brian, pwede mo ba i-handle ang slam? Ang sasabihin ni Brian, kaka-level up ko. Halimbawa lang naman, brad, pero alam ko, yung willingness ni Brian, okay, tumulong. Sasabihin ni Brian, PJ, kaka-level up ko lang sa trabaho ko eh. Di ba? Dati akong empleyado doon, ngayon may ari na ako eh. Di ba? Wala na akong time. Mga ganun, grabe yung level up, Ako na yung may-ari ng company. Okay? Kasi hindi na ako pwede. Parang ganun, Pero ang Diyos, church, tingin sa akin hindi nagkakamali ang Diyos sa pagpili sa'yo kung saan kanya gagamitin. Do you believe that? Amen to that. Do you believe na pag meron tao, ang problema, ang gandahan ngayon, hindi Diyos ang magsasabi, Hoy, Brian. Hindi ganun eh. Kundi gagamit ang ibang tao para sabihin sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Are we clear? Now, church, sana mawala yung fear of adequacy. Yung bang hindi ko alam, yung bang mindset na hindi ko kaya. And then lagi natin sinasabi, Lord, use me and fill me. Lord, mold me. Ay, yun hindi ko maintindihan. Tapos pag sa praise and worship, pataas-taas pa tayo ng kamay tsaka paa, di ba? You are crying, pero deep inside you, ayaw natin magpagamit sa Diyos. Lastly, sabi doon, fear of change. How will this change my life? Now, nung ako'y tinawag ni Lord, John, okay? Alam mo, tanong ko agad, Lord, pag ako sumuko sa inyo sa ministry, mag full-time bilang isang pastor at magpapastor at iiwan ko yung aking kurso na seaman, Lord, anong mangyayari sa buhay ko? Di ba? Lord, pag sinunod ko ba tong will ninyo, itong path na ibinigay niyo sa akin, paano yung pamilya ko, paano ko sila pakakainin kung mag-aasa lang ako sa ministry? Tama?
And besides, ang daming pastor, nakikita ko talagang yung mga asawa nilang hahaba ng buhok, puti pa. Hahaba ng damit. Okay? Yung bang parang, yung basta masyado silang hindi mo silang kawawa. Sabi ko, Lord, ayaw ko maging ganyan. Meron akong pangarap. Sabi, John, sunod lang. Sunod lang. Diba, sabi ko sa inyo, before ako nag-yes sa Lord, sa Panginoon, ang dami kong questions. Every day. Kasi iba na yung convictions. Naranasan nyo ba yan? Yung ba may pinapagawa sa inyo, Lord, gabi din ka ba mo? Parang hindi ka makatulog, kakaisip nun. Gusto mong gawin yung isang bagay, pero merong umahad lang. Alam mo, everyday nagdi-devotion ako, pagbukas ko, una kong Bible, sa Jeremiah 29:11, promise. I know the plans I have for you. Even though that verse was already fulfilled, but pero iba yung dating sa akin that time. Na Lord, sabi mo, you know my plans, I know you have already the plan, pero hindi ko nakikita. Gusto nyo ba yung ganon? Di ba minsan gusto nyo makita yung plano? Yes or no? Sino may gusto dito, tanong ko ulit, na gusto makita yung plano ng Diyos sa buhay mo? Sino may gusto? Oh, yes. Pero, sasabihin ko sa inyo, hindi nyo gugustuhin. Promise? Tama? Kasi mayroong mga valleys eh. May mga yari, may mga trials. Kaya sabi ng Diyos, have faith. Di ba sabi ko nga nakaraan, if you have faith, it will motivate you to serve. Church, if you have faith, ito yung mag-motivate sa atin to serve, to worship, to glorify God. No excuses. Only one purpose, one reason is to glorify His name through you. Hindi importante yung ginagawa mo, kundi importante kung para kanino mo ginagawa. Hindi naman kailangan ng Diyos yung skills mo. Hayaan mo ang Diyos ang kumilos through sa skills mo, sa talent mo. I do believe, kung nasang situation ka man ngayon, kung anong ginagawa mo ngayon sa buhay mo, whether you are working, you are studying, you are doing things, alam mo, do it for His glory. Be intentional. Like Mary, na Lord, wala akong alam, pero pinapaubaya ko lahat sa inyo. Tingin mo, ilang taon si Mary that time? Bata pa. Grabe, ano? No, the type of God uses, number one, God uses people who desire to do His will. Now, church, paki-emphasize to. God will use you, okay, sa kanyang ministry to advance the kingdom kung meron ka ring desire to be used by Him. Ang problema sa mga Kristiyano nowadays, okay, ang gusto lang nila is yung okay lang, pero wala masyadong responsibility. And again, ang gusto ng mga tao ngayon, nguso lang, Lord, I am willing, but walang actions. Now, question to you, are you willing to do God's will sa buhay mo? Yes or no? Sinasabi natin, Lord, di ba? Let your will, be done. But how come, pag nakikita mo na yung will ni Lord sa'yo, inaayawan mo? Okay ba yun? Ang ganda na sinabi ni Mary, if you read Luke chapter 1, verse 46 to 48, and Mary said, King James version, and Mary said, my soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God my Savior, for He hath regarded the low estate of His handmaiden. For behold, from henceforth all generations shall call me blessed. Now, church, have you noticed yung character ni Mary sa pagsabi dito? Alam mo, dalawa nakita ko, enthusiastic or enthusiasm and humility. Now, Lord, sinabi ni Mary, Lord, I am so excited to praise your name. Lord, privilege. Kumbaga sa ating panahon natin ngayon, privilege maging part sa gawain ng Panginoon. Kasi pwede niyang piliin ng ibang tao, hindi ikaw. Pero dahil ikaw ang pinili, now church, listen to this, napakalaking privilege. Are you thankful? Grateful na part ka ng isang ministry? Sa church? Yes or no? Me, kaya ako minsan, masyado akong
pag pinag-uusapan yung ministry ng Panginoon, napakaseryoso ko dyan. Yung bang nandun yung desire, nandun yung passion, nandun yung gusto kong makita yung objective, kasi nga seryoso ito. Yes or no? Grabe no, excited ka ba magkaroon ng isang family? Yes or no? Then do it, gawin natin yung role natin as husband and wife. Masaya ba kayo nandito sa RTW? Yes or no? Yes. Now church, listen to this. Listen to this. Tingin sa akin ha. Tingin sa akin. Pag ang love, joy mo sa Panginoon at tiningnan mo yan as a privilege, tingin sa akin ha, magduduplicate yung kagaya mo. Maduduplicate mo yung anong meron sa puso mo doon sa taong tinitrain mo. Malinaw ba? Kasi privilege. Dapat, now church, tingin sa akin, dapat yung blessing na yan, kasi blessing maging part ng ministry. Blessing maging part ng isang gawain. Noon, sana yung blessing na hindi mag-i-stop sa'yo o mag-i-stay sa'yo. Are we clear? Every time you go to the church, sa City Light, di ba? Dapat excited ka kasi nga yung presence mo ay blessing ng katabi mo ngayon. Nagkikaintindihan ba tayo? Yung presence mo ay blessing din sa amin bilang isang pastor. Yung presence mo ay blessing doon sa taong nasa likod mo. Nasa harap mo. Dapat maging blessing tayo. Dapat nandun yung tinatawag na excitement. Why? Because once a week lang tayo nagkakaroon ng tinatawag ng fellowship na kagaya nito, na walang iba kundi itaas ang kanyang pangalan. God uses people who desire to do His will. And again, I will read this again, yung response ni Mary. And Mary said, "My soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God, my Savior." My spirit rejoice. Grabe ano? For He hath regarded the low estate of His handmaiden. Meaning, no church, sabi ni Mary na Panginoon, grabe pinili yung pinakamababang nilalang ninyo. Isa sa mga pinakamababang yung ginawa nyo, yung servant na kagaya ko, na maging inyong kagamit-gamit sa napakalaking impact sa buong mundo. And then sinabi niya, "And people will call me blessed." Yes? Church, tingin sa akin. Alam mo, nung nakita ko to, pag ikaw pala nagpagamit sa Panginoon, whether sa trabaho mo, sa family mo, people will call you blessed. Blessed maging part ng kanyang gawain, ng kanyang pagsunod ng kanyang will. Nagkaintindihan mo tayo? Ano sabi ni David dito? That's why if you read in Psalms 44 verse 8, I delight, grabe no, I delight to do my will, to do your will, to thy will, oh my God. That's why David was called a man God after after own heart. Alam niyo po ba magkaiba ang obedience and honoring? It doesn't mean na you obey, you honor. Magkaiba yon. Especially sa honor thy parents. Ang obedience, merong command. Yes? Kaya ka sumusunod kasi may utos. Ang honoring iba. Bago pa lang sabihin sa'yo, ginagawa mo na. David built temple ng Diyos sa kanyang puso. That's why tinawag siyang a man after God's own heart. Before palang gawin ng isang bagay, church, ginagawa mo na. Bago palang iutos sa'yo, ginagawa mo na. Nagigits niyo ako? That's part, yan ang honoring. Sa mga bata, sa mga may mga magulang pa, honor thy parents. Bago ko palang utusan, gawin mo na. Unahan mo na. Like for example, sila AJ and JD, alam ng alas 11, alas 12, hindi ko na kailangan utusan yan. Gawin mo na. That's part of honoring. Are we clear? Para malungkot kayo, tahimik kayo. Okay? Galing Sunod doon, sabi pa ni 2 Corinthians 5:9,
Sabi ni Paul, wherefore we labor that whether present or absent, we may be accepted of Him. In other words, kung tayo ay nasa katawan natin, o wala na, dapat ang goal natin is to please God. Meaning, ang sole purpose, o main purpose ng bawat isa, not to please the world, not to please other people, but gagawin mo lahat to please God. Grabe. Ang tanong ko nga sa sarili ko nakaraan Lord, na-please ba kita this week? Na-please ba kita this today? O Panginoon, sa trabaho kasi, ako kasi nagli-layout ng designs, okay? The more na sinasabihan ako ng aking client, John, that's awesome. Mga ganong awesome work. Awesome layout, mga ganun, mga incredible creativity. Alam mo yun, lumalaki yung tenga ko Di ba? And then, nakakalimutan ko, Lord, oo nga pala, lahat ng galing sa inyo Lord, na-please ba kita, hindi yung tao? Lord, the more I please you, naninigurado ako, sigurado ako, Panginoon, na-please ko rin. Alam mo, every time na gumagawa ng layout, na Lord, minsan wala akong gana, kaya minsan nag-ano ako yung bang, Candy Crush. Kasi minsan nagpo-post ako ng kahit ano-ano sa para lang maano yung utak ko. And then mamaya-maya ma-remind ako na, John, do it for me. Nag-layout ako, no Lord, I'm doing this for you. Hindi ako yung pwedeng magsabi na pwede na yan. No. Gawin mo. Magtatanong ako sa ibang tao, lahat ng mga teacher ko, okay ba to? Okay ba to? Kasi maka-okay sa akin, hindi okay sa kanila, ano ko pang ayusin ko. No, church, whether you eat or drink, sabi ni Paul, do it for His glory. Ang pinakamababa, tingin sa akin naggagawin mo para mag-glorify ang Panginoon, sinabi ni Paul, kahit uminom ka lang. Diba? Kahit kumain ka lang. Lord, I'm doing this for you. Why? No, church, tingin sa akin, kahit anong ginagawa mo, maliit man o malaki, kung ito ay ginagawa mo sa Panginoon, church, tingin sa akin, makikita ng tao sa paligid mo na ikaw ay nakangiti. Correct? Yes? Nakakita ba kayo tayong gumagawa na para bang sayang-saya mag-isa? Minsan yung asawa ko, bakit tumatawa? Ha? Wala lang. Bakit ka nga tumatawa? Wala lang, masaya lang ako. Di ba? Kasi ginagawa ko to. Okay? Now, church, my question to you is, what do I desire to do most? What do I desire to do most? No. Tanungin kita, ano bang gusto mong gawin? Mag-asawa? Sige gusto mag-asawa na. Di ba? Tumaas ang sweldo? Sino ganun? Tataas ang sweldo? Ayaw? Sino may gusto tumaas ang sweldo? Taas kamay. Okay? Meron kayong gusto yung tumaas ang sweldo? Meron. Okay? 13-month pay, bonuses, mga ganyan. Okay, 15-month pay. Gusto maka-receive ng 20 years pay. Ate, grabe, Ang laki, No, church, tingin sa akin. Look at me. Hindi killjoy ang Diyos. Do you believe that? Hindi siya killjoy. Kung ano yung desire mo, syempre, kung dinidelight mo ang Diyos sa buhay mo, church, ibibigay sa yan. Pero, sana, gawin mo yan because may purpose. Mamamatay ang passion mo. No, tingin sa akin mamamatay ang passion mo o magiging walang saysay pag hindi mo nilagyan ng purpose. Pansinin mo, excited ka sa unang trabaho mo, then later on, ayaw mo na. Why? Because no purpose. Tingin mo, masaya ka ngayon sa ginagawa mo, kasi nga umpisa pa lang. Lahat gagawin mo, awayin mo lahat para masunod yung gusto mo. Pero pag walang purpose, mga kapatid, mga kaibigan, mawawala yan. Even in the ministry. Excited ka dito sa RTW or sa Kids Zone o anumang ginagawa natin sa bawat isa, sa Islam, pero pag walang purpose, sayang. That is why, naniniwala ko, napaka-importante ng objective sa bawat ginagawa. Know your why. No, church, lagyan nyo ito, always know your why. Do your how. Ilagay mo sa actions if you know your why. Okay? Start your when. Start your when. Kung hanggang plano ka lang,
At di mo umpisahan, hanggang plano lang yan. And develop your who. Develop your who. Kasi hindi ka naman pwedeng mag-isa lang. Dapat lagi kang merong kasama. Okay? And then ito yung response ni Mary. God uses people who decide to pay the cost. God, now, can you repeat this after me? 1, 2, 3, go. God uses people, paki-emphasize yung cost, who decide to pay the cost. If you follow Christ, you have to pay the cost. Merong cost. Meaning, merong sacrifice. Meron kang dapat i-let go. Meron kang dapat, tanggalin. Okay ba yun? Nung ako po ay tinawag na maging pastor, halos lahat tinanggal. Pero grabe ang ipinalit ng Panginoon. Grabe, if you read, ito yung God's plan, if you read Luke 1:38, you will conceive, ito yung sinabi ni Gabriel kay Mary, who will conceive and give birth to a son, and you will name him Jesus. He will be a great and will be called the Son of the Most High. Wow. The Lord God will give him the throne of his ancestor David, and he will reign over Israel forever. His kingdom will never end. Ito yung plano. And ito yung response ni Mary. If we read in Luke chapter 1 verse 38, and Mary said, Behold, the handmaid of the Lord, be unto me according to thy word. And thy angel departed her. Sabi ni David, Lord, kung ano po yung gusto nyo, gawin nyo. Ako lang po ay mere servant. Privilege, again, na Panginoon, pagkatiwala nyo ito sa akin kahit wala akong alam, dahil alam ko, Panginoon, hindi nyo ko iiwan, nor forsake you. Intindihan nyo? Naranasan nyo ba yung pakiramdam nyo, ikaw na lang mag-isa? Pero alam mo, pinapagawa sa ito ni Lord. Tuloy mo lang. Sabi mo katabi mo, tuloy lang. Tuloy lang. At alam mo, minsan minsan God is good kasi nga, inilalagay ka ni Lord sa isang situation para ma-realize mo na kailangan mo siya. Madalas, inilalagay ka ni Lord sa isang situation para lalong lumaki o mag-grow ang inyong faith. Church, madalas, inilalagay ka sa isang situation ng Diyos para ma-develop ang ating karakter bilang isang Kristiyano. Hindi aksidente kung bakit ka nandito ngayon. Okay ba yun? Merong dahilan. Merong purpose. Now, church, look at me. Merong ipinapagawa sa iyo ang Diyos na hanggang ngayon, sa iyo pa rin ipinagkakatiwala. All you have to do, yung kantang, Yes, Lord, Yes, Lord, Yes, Yes, Lord. Ano pa sunod nun? Diba? Yun, I'm trading my sorrow. Diba? Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. If you read Luke chapter 14, verse 28 to 27 to 28, sinabi dito, And whoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. For which of you, intending to build a tower, sitteth not down first, and counteth the cost, whether he have sufficient fund or to finish it? Now, church, before we start, you have to count the cost. Pero alam mo, kaibigan, ang sarap kaya, no, yung balang araw, pagdating sa langit. Ay, by the way, alam nyo ba, walang retirement sa ministry? Do you believe that? Walang resignation. Bakit pagpatay mo, may ginagawa ka pa rin? Grabe, no? Di ba sinabi nyo sa Bible, well done, di ba? My faithful servant, come to me, and then I will give you more. More! Grabe yun. No, church, ang ganda dito. Sabi ni Paul sa Philippians 3:17, what things were gained to me, those I counted lost for Christ. Now, church,
Apostol Pablo ay hindi siya mangmang. Okay? Hindi siya ordinaryong tao lang. Ang daming achievement ni Apostle Paul. Actually, isa sa pinakamataas na isa Pharisees and Sadducees. Na matalino si Paul, Apostle Paul. Pero sabi niya, lahat ng achievement ko sa buhay, dung. Alam mo, maganda sa mga King James ngayon, parang, sa word na parang madumi. Dumi ng tao. Consider ko sa pagkakilala ko sa Panginoon. Kaibigan, alam mo, pagdating sa langit, di mo pagmamalaki na, oy, magna cum laude ako. Si JP pala, by the way, valedictorian, okay? Binayaran mo, no? Valedictorian, palakpakan natin si valedictorian. Maganda yan. Magandang achievement, okay? Okay yan. Pero sana hindi lang yan ang maging hadlang mo to serve the Lord. Kasi gugustuhin ng Diyos na meron kang madalang tao, kaluluwa, sa langit o sa kanyang pangalan. Sabi ni Paul, lahat yan consider loss. Hindi mo pwede ipagpalit yung kaligayahan, yung promise ng Diyos sa promise ng mundong ito. Okay ba yun? Now, how's your faith? Big or small or di ko alam o ganun. Kamusta ang faith natin, mga kapatid? And then sabi doon, my question to you is, what am I willing to give up? What am I willing to give up? Ano kaya ang pwede mong i-give up? Career? Hindi naman sinabi ni Lord, oy, sumunod ka sa akin na maging pastor. Now, church, thank you sa akin ha. Hindi lahat ng tinatawag ay pastor. Okay? Meron tinawag na teacher. Kung anong ministry na binigay sa'yo, o ano yung gift ng spiritual gift na ibinigay sa'yo, alam mo, pag i-grow mo yan. Kung ikaw ay giver, give 100%. Kung ikaw ay encourager, mag-encourage ka 100% and do it for His glory. And lastly, God uses people who dare to trust His promise. If you read Luke chapter 1, verse 34, 35, and 37, sabi doon, then said, Mary unto the angel, how shall this be? Sabi ni Mary, seeing I know not a man. And the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore, also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God, for with God nothing shall be impossible. Huwag di ka mag-isa, yung responsibility na ibinigay sa'yo, hindi ka mag-isa, hindi kita iwan. At sabi nun, i-overshadow ka ng kapangyarihan ng Diyos. Now, church, kung ano yung task na ibinigay sa'yo at pinapagawa sa'yo, huwag kang mag-atubili, okay? Huwag kang magdalawang isip. Dapat sabi mo, yes, Lord, alam ko you are with me. Sabi nun, walang imposible sa Panginoon. Meron bang imposible sa Diyos? Like si Abraham. Okay, tumawa. Nung sinabi Abraham at the age of 100 years old, magkakaanak ka. Nung narinig ni Sarah, tumawa din. Diba at the age of 85 or 75 years old, mabubuntis. Grabe ano, kung si Lola nandito nakaraan si Lola, may mga Lola ba kayo? Grabe no? Sino may Lola pa? Taas kamay. Okay? Yung mga edad na 70, 80, o si nanay mo, si lola mo, mami, lola Amy mo, sasabihin sa'yo, Azi, buntis ako. Di ba? Pero sa panahon ngayon, imposible ano? Pero grabe yung panahon. Church, tingin sa akin. Alam mo kung anong situation ka ngayon, kung ano yung tinatahak mo, sasabihin ko sa'yo, pag ibinigay sa'yo, walang imposible sa Panginoon. Amen? Walang imposible sa Diyos. And then sabi dito, Luke chapter 18, verse 27, He said, the things which are impossible with men are possible with God. If you read chapter 1, verse 45, sabi ni Elizabeth to Mary, you are blessed because you believe that the Lord would do what He said. Yan ang faith na gagawin ng Panginoon kung ano yung pinangako sa'yo. Kung ano yung sinabi sa'yo. Now, church, how much do I trust God? My question to you today is how much you trust God.
At madalas, nagwe-wave yung ating faith is because sa situation na meron ka ngayon. Napaka-imposible, tama? Minsan di mo alam, Lord, kailan ba ako aangat? Di ba? Lord, kailan ba giginhawa ang buhay namin? Mga ganung tanong, ano? Na Lord, kailan ba ako uupo at mag-aabot na lang yung anak ko sa akin ng pang... Di ba? Di ba, nakagupo ko yung mga ganun. Mas abutan ako ni AJ, oh, Daddy, di ba, pang rides mo, matanda na ako. Hindi ko na kaya eh. Alam mo, mga ganun, kailan? Di ba? Pero how much do I trust God? Now, church, tingin sa akin, do you believe today na meron pinapagawa sa'yo ang Diyos? Hindi lang sa City Light, okay? Kundi sa family mo, maybe sa workplace mo, maybe kung nasang eskwelahan na nandun ka. Remember the Kids Zone Ministry? This time, grabe yung sinabi sa amin ng Diyos, John, mamimigay tayo ng grocery package. Lagi ko itong kinikwento kahit saan. Tingnan ko yung church, tingnan ko kayo. Lord, parang imposible. Kasi, konti lang tayo. At that time, wala pa lahat may trabaho. Tama? Tama ba yun? Nagsimula, tama ba, Sheena? Wala kayong trabaho nun, no? Karamihan ng trabaho eh. Puro young people eh. And then sabi, John, mamigay tayo ng grocery. Tinignan ko sa Isel. Tama ba, Isel, yung budget natin? Sabi ni Isel, imposible. Have faith. Try natin. Testing natin. Simula tayo sa 10 family. Sabi nila, ilan? 10. Di ba? Hanggang sa dumami. Hanggang sa nakita ko. Church, tingin sa akin. Hanggang sa nakita ko, alam mo, gagamit ang Diyos ng bawat isa para ma-fulfill yung kanyang yung purpose. Hindi ko ma-imagine, okay, na bawat isa ay willing mag-sacrifice para sa ikaka-blessed ng bawat family ng Kids Zone Ministry. At ngayon, grabe pang ilang taon na to, hindi ko na mabilang. Kung di ako nagkakamali, nasa pang 6? 5? Tama ba siya? Pang ilan to? Step, di mo makita eh. Pang 5. Grabe, pang 5. Pang 5. And now, tinignan ko yung budget natin sa medyo alanganin, pero sabi ko, have faith. Faith lang tayo. And church, this coming Saturday, because we want to bless other people. Ang motto natin is blessed to bless. You are already blessed. Tama? Then don't stop blessing others. Maybe not only your money, but also your time. Tama? Yung energy mo, yung wisdom mo, yung pagiging encouragement mo sa bawat isa. Continue to be a blessing. Sabi mo sa tabi mo, continue to be a blessing. Ang sarap. Because Lord, sabi ko, mag-commit tayo. Dahil Panginoon, nilagay niyo kami dito na alam ko, kayo rin ang magpo-provide. With God, where God leads, He provide. Now, church, if you have time later on, please read yung sinabi ni Mary sa Luke chapter 1 hanggang 55. 38 hanggang 55. Grabe yung prayer ni Mary. Grabe yung sinabi niya doon about yung response niya sa napakalaking responsibility. And now tingin sa akin, na-enjoy natin yung Christmas season. Yes? Because of one woman and a man named Joseph and Mary willing, kinuha nila yung responsibility na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Now, maybe church, yung ginagawa mo ngayon ay hindi mo nakikita. Maybe in the future. And someday, people will thank you. Oy, Lord, thank you. Dahil inumpisahan ni ganito. Inumpisahan ni JP. Inumpisahan ni Sheena. Inumpisahan nila Resel. Inumpisahan nila Brian. Now, Lord, thank you. At alam ko, Panginoon, sasabihin mo sa Kanya, yung faith ko ay lalong mag-grow the more na ako ay mag-spend time sa inyo.
No, church, spend time with God. At sasabihin ko sa inyo, makikita mo yung pangako niya, yung plano niya sa bawat isa. As long as na desire mo ay magpagamit sa Kanya. That's all. Close our eyes.